May humahamon sa pinakamalalaking mga perlas sa buong mundo. At kailan lang ito nadiskubre? Mas malaki at mas mabigat pa raw kesa sa Pearl of Allah at Pearl of the King of Boracay. Pero kailangan muna itong ma-certify. Sa linggong ito, isang hinihinalang perlas nadiskubre na may habang 11 inches. Lapad na 7 inches. Taas na 6.49 inches. At ang timbang nito, 13.75 kilos. Ang inaakalang perlas, nasa kustodiya ngayon ni Dodong, hindi niya tunay na pangalan, na hiniling na itago muna ang kanyang pagkatao. August 2014 pa raw nung ipagkatiwala ito sa kanya ng kanyang kaibigan. Nagtanong sa akin kung may koneksyon ako tungkol sa mga ganitong item tulad ng taklobo na tawag nila na perlas. Sinabi ko, i-try natin kung mahanapan natin yan ng koneksyon kung paano natin maibenta yung pearl na yan. Kaya pinadala niya sa akin. Ito kasi kapag magpakinis ka, kahit gamitan mo to ng liya, parang hindi siya magagasgas. Yun yung ibig sabihin na authentic yung isang pearl, tapos para siyang napapowder. Pagkatapos mo na gamitan ng liya, ipunasan siya ng tila, kikintab siya ulit. Pero hindi lang pala ito ang giant pearl na hawak ni Dodong. Meron pa raw siyang mas malaki at mas mabigat na perlas. At para patunayang perlas talaga ito, ayon kay Dodong, nakakabit pa ito sa taklobo o giant clam. Ang pangalawang perlas na hawak ni Dodong may habang 18 inches, lapad na 12 inches, taas na halos 6 inches, at bigat na 24.75 kilos. Ang di umano'y mga perlas na ito, posible raw pinakamalaki sa buong mundo. Kayang-kayang lagpasan ang record ng Pearl of the King na may timbang na 9 kilos, ang kinikilala ngayong biggest pearl in the whole world. Mga perlas na ito nasisid sa Palawan. At ang nakakuha ng dalawang perlas na ito, ang siya rin daw unang nagme-ari ng isa pang giant pearl, ang Pearl of the King. Nakita ko po yung shells na yon na ginagawa ng pundo, na mamangha ako kasi kabila plain, yung kabila naman po bako-bako. So yung ginawa ko doon sa may-ari, hiningi ko sa kanya yung ano na yon, yung bato na yon na ginagawa niya angkla. Tapos dinala ko po yun sa bayan doon, na may kakilala naman po ako na shop na naghiram ako ng isang gamit niya na sander. Doon ko unti-unti ko siyang nilinisan, naikwento ko sa isang kaibigan. Tapos sabi niya sa akin na kung pwede ko daw ipagkatiwala sa kanya na para i-asay o i-testing. Napunta ako sa Boracay na tinawagan ako ng isa kong kaibigan na magpasyal doon. Tapos kita ko doon sa isang lugar na may naka-display. Parang ganito yung sa akin. So nga lang, nanghihinayang talaga ako na nawala sa akin yung ganong klaseng bato. Kwento ni Toto, hindi niya tunay na pangalan. Matapos ma-exhibit ang Pearl of the King sa Boracay, naengganyo siya muling maghanap pa ng ibang malalaking perlas. Hanggang sa sinerteng makasisid siya ng di manoy giant pearl taong 2014. Para masuri kung talagang authentic itong giant pearl, ipinagkatiwala niya ito sa matalik niyang kaibigan na si Dodong, na marami raw koneksyon sa mga eksperto pagdating sa clamshells. Sabi ko sa kaibigan ko, Tol, yung dito sa bahay, parang di sila talaga maniwala na galing sa isang taklobo. Kung pwede ba, kung mayroon kang tinatago dyan na nandoon pa sa loob ng taklobo, padala mo dito. At tila pinaulanan siya ng langit ng balde-baldeng swerte. Dahil nito lang Pebrero, di umano, nakasisid muli si Toto ng isa pa raw giant pearl. At para raw sa pagkakataong ito, hindi na pagdudahang pineke lang niya ito. Sinadya niyang huwag itong tanggalin sa taklobo o shell.
Ang mga perlas ni Toto ang nasa kustodiya ngayon ni Dodong na nito lang Martes naglapit sa biodiversity researcher na si Flord Calawag. Nitry po natin na nilagay yung ilaw doon sa giant pearl inside the shell at we saw na nag-absorb or nag-pass through. Original din siya kasi you could see yung 1, 2, 3, 4, apat na tinatawag nating vertical folds. Indicator to na galing talaga siya sa original na giant clam. Kasi pag bato lang yan, pwedeng may ganyang kurba-kurba. Personally sa amin, whether totoo or not, the fact na based on the stories and legend, galing talaga siya doon originally sa location. Sa kasalukuyan, 3 giant pearls ang naitatala. Ang Pearl of Allah na kinikilala ngayon bilang Pearl of Lao Chu na nadiskubre taong 1934, tumitimbang ng mahigit 6 na kilo at may tinatayang halaga na $42 million. Ang Palawan Princess na nadiskubre taong 2000, may bigat na mahigit 2 kilo at may appraised market value sa mga auction na $400,000. At ang Pearl of the King nga na tinatayang $100 million naman ang halaga. Depending on the species, have different growth rates and they have different characteristics. True pearls, the pearl oysters, is only so small. And the pearl is formed usually within the animal itself. And so it has a certain maximum size, usually not more than a centimeter in diameter. Whereas with the giant clams, can be more than a meter. And so the size of the pearl that it produces can be also quite large, and it's usually outside of the soft tissue of the clam. Kung sakaling authentic o tunay nga ang 2 perlas na hawak ngayon ni Dodong, base sa kanilang pagsasaliksik, tinatayang aabot daw ng mahigit 100 million pesos ang halaga ng kada piraso nito. May tumawag, sabi nila may German raw na buyer na possibling bumili. Sinabihan ko na si Kuya Dodong, life-changing to sa case natin. Pero this is also a life and death situation. Humingi ng tulong si Flord sa aming programa. We have to authenticate it through your help. Then pangalawa, we have to secure both ang safety ng pearl at saka ng surroundings dito kung saan nakatago yung pearls. And we heard a lot of cases na the trading of giant pearls na nasasalisihan or niloloko lang sila. So we don't want that to happen. Nito lang Huwebes, kumuha sina Flord ng permit to transport sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Office pati na sa National Museum para maibiyahe pa Maynila ang mga inaakalang perlas. Ma-secure din yung nagdadala, no? Ma-authenticate na siya talaga yung may-ari, legal yung mga proseso na pinagdaanan niya, at part niya ng monitoring ng ating government. Sa akin, personal opinion, tunay niya na per talaga. Kinabukasan, na-interview ko sina Flord at Dodong. Doon sa nakadive nito, malaking pera to, Dodong. Opo. Pag nagkataon na sabihin ng mga eksperto na perlas talaga ito. Kung anong mga ginagawa ko dito, sinasabi ko sa kanya. Kasi ayaw kong itago, kasi balang araw lalabas din. Kaya pinadala niya sa akin, hanapan mo ng paraan kung paano na magkaroon ng meaning at saka mabigyan ng papel na kung totoo siya o hindi. May balak ba yung kaibigan mo na ibenta ito? Yung unang inisip niya na pinadala sa akin, hanapan ng proof at saka kung posible, yung unang intensyon na magkapira. Sa ngayon, hindi pa. Sinabi ko sa kanya, Tol, maghintay ka lang kung ano talaga yung totoo, na kung anong kalabasan yan, sasabihin ko sa iyo kung ano talaga yung plano natin na pang-lasting. Pero hindi kayo natatakot kasi security risk din ito, Dodong, ha? Opo, ma'am. Siyempre, ma'am, talagang may kaba, may takot. Siyempre, una-una sa pamilya mo, proteksyon ng pamilya mo, hindi mo alam kung ano mangyayari. Dahil sa itong tinatawag natin na perlas, talagang kinakabahan talaga ako, ma'am.
Kasama ang aming team, tumungo sina Dodong sa National Institute of Geological Sciences sa UP Diliman para ipasuri ang sinasabing giant pearls kay Dr. Carlo Arcilla, isang mineralogist at geologist. Nagsagawa si Dr. Arcilla ng mga physical at scientific examination. Unang ginawa ang acid test. Yan. Potentially, it's still calcite. Ang problema lang, halos hindi siya ma-distinguish doon sa materials which comprise the cell. Dito, mas malaki ang chance na aragonite siya. Pero, ang mas gusto ko sana nga, kung hindi Nakuha yung nacre. Kasi nacre ang importante. Ito, pinalis na yung nacre mo eh. For example, pwede ka makakuha ng ganyan, ng limestone, tapos sabihin niya, shinake mo lang yan na parang yan ang pwede maging accusation na, di ba? Sunod na gumamit ng portable X-ray fluorescence para matukoy ang chemical composition ng inaakalang mga perlas. Kung pearl or calcite, dapat meron ka ng calcium. With this reading, Doc, nasa 40% lang yung calcium. Ginamitan din niya ito ng simplified microscope para malaman ang texture ng mga specimen. Tumutuloy-tuloy doon yung layer na yun. Okay. Nag-ano siya, nagme-merge siya. So as far as I'm concerned, it has the materials to be pearl, but it doesn't have the nacre to actually call it a pearl. The initial assessment is that it's not easy to say it's fake. I suggest na dalhin mo na doon sa marine biologist kasi wala kang sinisira muna. Kasi kung sakaling totoo yan, parang nang sayang tinipak mo siya. Actually, makakatulong sana kung hindi ginalaw yung pearl. Ang nangyari dito, pinalis niya So, ibig sabihin, niliha niya. Kita mo may mga traces ka ng pagliliha. Unfortunately, yung niliha niya, yun yung material na talaga makapag-identify kung talagang pearl siya. Ang tawag doon nacre. Ayon naman sa nakapanayam naming marine biologist, hindi katulad ng ibang mga perlas, ang tridacna gigas o ang giant clams, kung saan nakapaloob ang ilang mga perlas, sadya raw non-nacreous o walang luster o brilyo. Yes, this is the shell is from Tridacna gigas, the true giant clam. The pearl of Allah is similar to this, although it's spherical. However, because of the smoothness and the shininess, you can call this a pearl. I think it's rare. We have cultured tens of thousands of Tridacna gigas, and I have not seen one of these. It looks authentic. People will say that's not a true pearl, and I will not disagree. But basically, it's the same calcium carbonate, but just arranged differently. They can be quite costly or expensive, but that depends on the collector or the buyer. Pinayuhan din silang iparehistro sa Cultural Properties Division sa National Museum ang dala nilang shell specimen sa ilalim ng Cultural Property category. May halaga po. For monitoring purposes ba? Kaya namin inirehistro. Sa ngayon, kinakabahan talaga pero maligaya. This is really a pot of gold for research or cultural purposes. Mahirap mang bansa ang Pilipinas. Biniyayaan naman ng mga pambihirang hiyas. Karapat-dapat na tawagin ang Pilipinas bilang perlas ng silangan.